Yon mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. So sa video ito ay meron tayong mahalagang pag-uusapan dahil maraming nagtatanong sa atin at maraming may mga Rosy Chariot nagko-comment doon sa ating mga videos na una na kung saan ay yung tanong talaga nila ay more on reverse gear. Yun. So marami tayong hindi nasagot doon na kailangan sagutin. So kung paano ba talaga i-drive yung reverse gear. So yung reverse gear niya, yan po yung nag-aatras abante, no? Kung gusto mo patrasin, i-cambia mo sa likod yung maliit na gear niya. Kung gusto mo i-abante, ay cambia mo yung harap. So ito yung tinatawag na reverse gear. So sasabihin ko sa inyo guys yung reverse gear niya. So yung reverse gear na tinatawag mga ka-best friend, ito yon. Yan, ito siya. Reverse gear po yan. Ang laman po niyan ay gear na nakakonect dito sa ating engine. Kasi yung dito, dapat dito ay sprocket, yung malit na sprocket, pinion drive. Kaya nga lang, dahil ito ay meron siyang propeller, sinalpakan po siya ng tinatawag na reverse gear. No? So ito po yung reverse gear niya na tinatawag. So pagka atras tayo, apakan natin sa likod at pusa na yung mag-atras. Pero pag aabante tayo, normal na takbo ay ito pong harap. Dapat nakapantay yun siya. Kasi pagka sa likod, nakaganyan siya. Yan, nakaganyan siya, nakaangat. Pero pagka normal na takbo, nakapantayan siya. Yan. So ngayon, may tamang tamang pagdadrive o pag-function ito. So hindi pwede na nag-drive lang tayo ng drive, hindi natin alam yung gear, yung ating reverse gear ay nagkakaroon na parang diferensya dahil sa mali nating proseso ng pagmamaneho nito. So yun, sa vlog na ito sasabihin natin ang tamang pagmamaneho nito para hindi kayo malito at para hindi masira itong inyong reverse gear. Ang laman po nito ay 100 ml na oil. So nakalagay naman dito sa harap, nakalagay dito na kung ilang ml yung kanyang, ito po yung atras abante niya. Kaya nakalagay po dyan ay 100 ml. Yung isang buting maliit lang po, yun po yung gear oil niya na nakalagay dyan. So napakakunti lang nun, kasyang-kasya po dyan. So hindi pwedeng masobrahan din yun dahil apaw din sa inyong kwan. So yun, so ngayon ay ayusin natin o sasagutin natin kung paano ba ang tamang pag-drive nitong ating reverse gear o paggamit niyan. Kasi marami ring nalilito dyan at maraming hindi pa nakakaunawa talaga. Kaya yung paggamit nila ay paiba-iba. So yun, sa vlog na ito ay gagawin natin, i-demo natin kung paano natin siya gagamitin. So yun. So, siyempre, unang-una, dapat naka-neutral itong ating engine, yung ating motor. So, start natin, guys. Yan. Pag start natin, kung atras tayo, guys, ay aapakan natin tong likod. Make sure na kailangan naka-neutral muna itong ating gear. Kailangan neutral muna bago natin apakan itong reverse gear. Para malambot siya kasi pagka nakalagay siya sa primera o segunda tapos inapakan natin itong reverse gear ay napakatigas at meron tayong tulog na maririnig na parang masisira yung ating gear. So nakakasama po yun sa sa ating reverse gear. So napakadelikado po nun. Nabilis tayo magpalit ng gear doon. So itong gagawin natin ay marami na rin nakakaalam ito kung paano ito gawin at marami na rin yung talagang gumagawa nito, no? So yun, pag-apak natin ng primera, kailangan una nating apakan itong reverse gear, no? So yun, naka-neutral tayo, then apakan natin ang reverse gear. Yan. So kahit bitawan natin yung clutch, okay lang yan kasi nagre-ready na yung ating reverse gear. Then apakan natin yung primera, no? Primera natin. Yan. So, atras natin. Yun. So, yan mga ka-best friend. Then, pagka ibabalik na natin siya dun sa abante,
ay ang gagawin natin, ibabalik din natin ulit sa neutral. Yan. So, neutral natin at apakan natin yung harap. Yan. Yung harap niya, yun po yung normal na takbo niya pagka umabante tayo. So, pag-apak natin ng abante niya, ay apakan din natin yung Primera at mag-abante na yung ating chariot. So, gano'n lang po kadali yung paggamit nitong atras abante niya. Yung tinatawag natin na reverse gear. Dapat nauna nating ikambya itong maliit. Ito, mas una itong ikambya kaysa dito sa ating gear mismo o yung gear shifter natin para sa makina. So, yun. Pagka atras tayo, again, unahin natin kambya itong taas, itong maliit. Yan. So, naka-neutral tayo niyan. Huwag natin ilagay sa Primera. At ikambya natin dito sa Primera. So, yun. Ganun din. Balik natin neutral. Then, kambya natin sa abante. So, yun lang ka-basic paggamit nito. Kasi ganito, bibigyan ko kayo ng sample. Gagamitin natin yung reverse gear sa Primera. Ito. Ganito yung maririnig natin at mararamdaman natin guys na napakatigas talaga kambya. At lumalagotok itong ating reverse gear. So, susubukan natin na ikambya natin sa Primera. Yan. Oh. Oh, tigas guys. Oh, doon. Napakatigas at may lumalagotok. So, maling proseso po no ng pagkambya ng reverse gear natin. Oh, tingnan nyo. Oh, tapos pagka hindi natin siya binabalik sa Primera, kambya natin. Napakatigas oh. Oh, napakatigas guys. At hindi natin basta-basta mapakan. So, yun, kambya natin sa harap. Pakatigas. So, ganoon pag naka-Primera siya guys, napakatigas siya apakan. So, yun lang ang may tuturo ko sa inyo ay konting kaalaman lang yun pero napakahalaga yun sa ating chariot at makatutulong yun sa atin guys. So sa mga may Rossi chariot dyan na mga nagtatanong kung ano ba talaga unahin itong paggamit ng reverse gear, Primera ba bago magambya ng atras abante o atras abante muna bago yung Primera. So ang tamang pagkambya po talaga niyan ay una muna yung atras abante at bago yung Primera. So lahat pagka kinakambya natin siya dapat naka-neutral muna siya pag kinakambya natin yung atras abante. Make sure na naka-neutral kasi kita nyo naman talagang napakatigas ikambya itong kaniyang reverse gear yung atras abante niya pagka nakalagay sa Primera o Segunda. So yun ang suggestion ko at yung sa aking experience no ay mas maganda na naka-neutral muna bago ikambya siya ng reverse gear at kambya tayo ng Primera. So ganoon din at sana makatulong ito sa inyo, nagdag-alaman din sa may mga Rossi chariot dyan para tumagal itong ating reverse gear. So yan lang naman yung kadalasan na sakit ng ulo ng ating may mga Rossi chariot dahil mabilis masira yung reverse gear natin pag hindi natin iningatan. At hindi lang talaga mabilis masira, talagang maganit siya kambyahin pagka mali yung proseso ng pagkambya natin ng kanyang reverse gear. So yun lang yung mga ingatan natin sa kanya kasi napakamahal po. Ang reverse gear po ay umabot ng 3,500 sa Lazada. Pero pagka saka mismo bumili ng atras abante ay napakamahal guys. Abutin nga ng 5,000 pagka nasa kasa. At ito pa, ito mas matindi, mas madugong presyo talaga ito. Itong tinatawag nila na high and low gear, ito. Itong sa kanan na bahagi natin, itong inaangat, binababa dito at inaangat, ito po yung tinatawag na high and low gear. Yung high and low gear po, ginagamit po yan pagka tayo po loaded, pagka tayo po iakyat sa napakatarik na paahon, pagka hindi po kinaya ng ating standard lang na Primera, ito po yung binababa, no? Itong parang cambio na ito. So ibababa natin to para maglipat siya doon sa tinatawag na low gear. So yung low gear ay yun po yung tumutulong sa paahon, sa pagka tayo kargado, no? So ito yung advantage kay chariot, meron siyang tinatawag na low gear. So napakaganda talaga pag may low gear dahil kahit anong tubig kalalim, kahit anong bigat, kahit anong dami ng pasahero mo talagang kakayanin ng chariot basta naka low gear siya. At ito pa, dito nagkakamali rin yung ibang may Rossi chariot sa paggamit nitong high and low gear, no?
Kasi akala nila porkit na palusong, no, ay pwede gamitin itong ang low gear niya. So mali po 'yon. Pagka palusong, wag po natin gagamitin itong low gear dahil masisira po yung kanyang mga gear sa loob, magkakaroon ng diferensya, no? So yung low gear po ginagamit lang ito sa paahon at kargadong sitwasyon. So hindi po ito ginagamit sa palusong. Masisira po yung inyong differential at yung inyong low gear. So yun yung magandang idea para sa mga hindi pa talaga marunong gumamit nitong Rusi Chariot. So as of now, napakatibay, goods na goods naman. Wala pa namang malalim na sira itong Rusi Chariot ko. So iningatan ko talaga ito dahil may mataas din ang presyo niya pagka nasira. So yun ang importante, kailangan ingatan natin lalo na sa oil, sa mga gear oil niya, kailangan maintain po yan na nasusunod. Itong recommended na nakalagay dito na maintenance, no? So sundin lang natin tong maintenance dito. Pagka putol yung odometer niyo, pwede kayong mag-base doon sa kanyang monthly, no? Kung araw-araw nyo ginagamit, every 2 months or 1.5 months, yun, pwede po kayo mag-change oil na. At kung talagang kasi yung itong 2,000 sa differential, no, meron siyang 2,000 ang reading niya. Pero dito sa sa oil natin, sa engine oil, may reading ito na 1,000 kilometer, no? So, ang 1,000 kilometer minsan hindi naubos yan sa 2 buwan. O hindi natin nasasagad siya sa 2 buwan itong 1,000 kilometer. So, mas maganda advance na i-change oil nyo sa 1.5 month, no? Doon nyo sa i-change oil para para alaga yung langis, alaga yung makina sa langis, no? Hindi gagaspangin yung ating makina o hindi masira. So, yun mga ka-best friend. Konting kalaman lang pero talagang malaking tulong, no? So may mga nagtatanong din sa akin tungkol dito sa tinatawag natin na side cover. Yan. Ito pong side cover natin, yan, ako po gumawa niyan. Ang ginawa ko, bumili na ako ng plastic cover. Una, bumili ako ng pang film natin. Ito yung tinatawag na aluminum, parang angle bar siya, yung yung bracket lang. So ang haba nito ay 20. Yan, ito yung binili ko. Bali, ang ginawa ko ay pinutulan ko lang siya, then bumili ako ng mga bolt at screw, no? Pinutasan ko siya, then inipit ko yung dito, yung plastic. Pero yung plastic dapat na bibili nyo na cover ay yung makapal talaga, yung talagang heavy duty, kasi bibilad to sa init itong ating Chariot. So heavy duty na plastic, umulan man o umaraw ay kayang-kaya niyang labanan. Yung makapal na klase guys, yun yung bilhin nyo na plastic cover. At ito kahit manipis lang, itong bracket natin na aluminum, kahit manipis lang, pwede na yan. Hindi naman kailangan na na makapal, hindi naman niya gamitin sa pangbungguan talaga. So okay na yan kahit manipis-nipis lang ng konti. Yan. So bili kayo ng screw, then butasan nyo yung mga dito niya, sa frame niya, butasan nyo lang ng screw o yung barena. Then lagyan nyo ng screw na katulad nito. Yan yung screw na pangbakal din. So doon nyo lagyan nyo ng washer itong screw, then isalpak nyo sabay ipit nitong plastic. So ganun lang para protector tayo sa protected tayo sa ulan, no? Tayong mga driver dito sa harap kasi may hirap na babiyahe tayo sa malayo tapos nababasa tayo. So pasma. So ito, hindi na ako nababasa dito sa harap, maliban lang kung talagang sobrang lakas ng hangin, hindi na po nababasa. So ganun lang ka-basic yung pag-alaga natin ng Rusi Chariot natin. Dapat dito kasi sa Chariot, kunting sira pa lang ay inayos mo na, katulad dito na maputulan ka ng odometer. At alam mo lang gagawin mo, siyempre papalitan mo ng bago yun para hindi ka na mag-iisip ng iba pang diferensya. So kasi pagka tayo kasing may mga motor, pagka may konting sira lang sa ating motor, kailangan maalagaan natin siya kasi ginagamit natin araw-araw yan. Siyempre yung tinatawag na safetyness, dapat laging nasa isip natin yan, yung safetyness. Pagka may konting sira, ayos agad, no? So dito naman sa Rusi Chariot, wala ka naman gaano isipin, lalo na pag brand new. Yung maintenance niya lang sa oil, yun lang isipin ninyo.
Pero pagka sikanan na, medyo paluma na, doon ka na masyadong magkakaroon na ng tinatawag na high maintenance, no? So, siyempre, maggulong, no? At ilaw niya, ano pa, yung kanyang preno, at siyempre mga spark plug, mga wiring. So, yun yung mga dapat isipin natin pagka masikahan yung ating chariot. So, para rin sa ating safety ron, mahirapan kasi tayo pagka tumirik itong chariot natin, pag hindi alaga, tapos tumirik. Nako, napakabigat nito guys, itulak. Pag isa ka lang, nako, hindi mo basta-basta matutulak to. Lalo na pagka yung preno mo ay sumasayad sa brake drum. Napakahirap. So, pagka may rusty chariot, kailangan alaga sa maintenance para hindi agad-agad masira. No? So, yun. At ito pa. Yung ating mekaniko guys na na veterans, no, mayroong siya idea na tinuro sa atin. Pagkabasag yung windshield nyo, yan katulad nito, yung windshield na ganito, pagka wala yan guys ay napapasukan yung tubig ng yung tangke nyo. So matik na yan pagka umulan ay meron tubig itong tangke natin. So ang gagawin yan guys ay i-drain nyo yung inyong carburetor. Yun lang naman yung technique doon pag ayaw mandar. So merong chariot tayo na nagkaroon ng diferensya, hindi umandar. Yun pala yung kanyang tangke na pasukan ng tubig dahil dito wala siyang windshield. So na pabayaan sa labas. So dito kasi napasok yung tubig. Lalo pag nakaganyan, direkta po yan dun sa baba. So napasok po yung tubig dito. Dito hindi naman gaano dito, hindi na tatagos yung tubig. Dito lang talaga. Kaya meron siya nitong takip ito, yung slide. No? So yan po yung purpose niyan para matakpan itong butas ng ating susian. So, yun mga ka-best friend, video hinapon na tayo dito. So, papakita ko sa inyo yung ating chariot, kung ano yung sitwasyon niya. So, maintenance pa rin to. Stock pa rin yung ating luna, yung ating dingding. So, hindi ko pa pinapalitan. Yung gulong natin, stock pa rin yan. Wala pa akong pinapalitan dyan. Ano pa? Upuan. Ito yung pinalitan ko lang, upuan natin. So, para kasi ito sa mga pamalengke, service lang, hatid sundo. Kaya, ginawa ko, pinakapalangki yung upuan dahil napaka-importante yan sa mga service natin para hindi masaktan yung ating pasahero. So, yung ating sinusundo. So, yun. Sa ilaw niya, nagdagdag ako ng LED na signal light. So, malakas din sa paggabi. Kasi napaka-importante na yung ating signal light ay malakas para hindi tayo maka-aksidente o hindi malito yung ating pupanda rin natin guys. So tingnan nyo yung ating hazard natin. So signal light natin, tingnan nyo. So ganyan kalakas guys yung ating hazard. So yan, kitang-kita nyo naman, napakalakas oh. So hindi naman siya masilaw kasi ang ginawa ko, tinutok ko sa baba ng lupa kaya hindi siya masilaw. So pansinin lang siya pagka araw at gabi. So mas okay na yung ganyan para ligtas yung mga pasahero natin. Pagkakaliwa tayo ay pansinin tayo. So subukan natin yung isang ilaw lang. Yan. So sa baba siya nakatutok, hindi ko tinutok dun sa mismong taas. Yan, so hindi masisilawan yung kasunod natin. Yan. At least, malayo pa lang, alam niya na kakaliwa tayo. Yun yung kagandahan dito sa chariot natin. In-upgrade natin yung ating signal light. Kasi mahina yan eh. So, napakadelikado sa Ito naman, hindi ko na dinagdagan ng ilaw sa harap. Kasi naman siya eh. Malakas naman siya. So, dito lang ang nagka-problema yung ating bulb. Itong ating cover, mayroong tubig sa loob. Napapasukan siya. So, meron sigurong leak itong kanyang cover. So dito sa kanan naman. So ayan condition niya lahat guys, ilaw kompleto yan. So malakas. So napakaganda ng Rus Chariot, basta alaga nyo lang. Talagang gamit na gamit at madali siya i-parking, no? So yung ilaw natin guys, ilawin natin. Yung ating ilaw ay
goods na goods yan. Yan. So, halogen pa rin yung ang ilaw natin. Yan. Hindi ko dinadagan ng LED. Hindi ko pinalitan. So, stock lang yan. Kasi hindi ko naman binabiyahe sa gabi. So, tsaka na siguro pagka binabiyahe natin sa gabi, tsaka natin siya palitan ng talagang malakas. So, okay na okay pa rin yan guys kahit pang gabi-gabi lang. No? So, yan. Napakalakas pa rin. No? So, yung ating kuan kasi yung ating headlight cover o yung headlight ito to, crystal natin ay malinaw pa yan siya. Kaya maliwanag sa gabi. So, hindi katulad ng ibang chariot na medyo kuan na nag-yellowish na itong kanilang bulb cover. So, sa init 'yon. Nabibilad sa init at sa init din ng kuan. Init din ng ilaw. Kaya naninilaw din yung kanyang bulb cover. So, ayun mga best friend, ganito yung itsura ng ating chariot. Yan. Meron tayong side cover. Yan, maganda yung design dito. So, mas pinaganda ko pa. So, papagandahin ko pa yan dahil gagamitin natin yan sa camper trike. Gagawin natin camper trike. So, walang problema. Kitang-kita nyo naman sa under ng makina. Oh. Alagang-alaga sa langis yan mga best friend. So, ito yung ating microphone. Lapit natin. Paparinig ko sa inyo yung andar ng ating engine. So, goods na goods yun guys. So, grabe. At matining pa yung makina ng ating chariot kahit sikanhan natin nakuha. Talagang inalagaan nyo kasi to. Alaga sa langis, alaga sa lahat ng mga maintenance niya. So, ito, pakinggan nyo yung kanyang makina. Makina, sound check. So, maganda, bumbahin natin guys para marinig niyo. Bomba! Bomba guys! So, ito na. Nice! So, napakaganda guys. Goods na goods pa yung ating makina. So, thank you sa mga subscriber natin. Thank you for watching. Thank you sa mga nagpa-follow sa ating Facebook page. Siyempre, marami pa tayong biyahe. So, next week, pupunta tayo ng Cavite. Ayun mga best friend. Thank you for watching. So, medyo inuulan na tayo dito.